11 taon na ang nakararaan mula nang maganap ang malagim na engkwentro ng fallen SAF 44 sa Mamasapanong, Maguindanao. Ngayong araw, inalala ang kanilang kabayanihan at pagbubuwis ng buhay para sa bayan. Pero kasabay nito ang patuloy na panawagan ng hustisya ng mga naiwang pamilya. Narito ang Agenda Weekend Report ni Francis Folde. Inalala ngayong araw ang Fallen 44 o ang mga elite member ng Philippine National Police Special Action Force na nagbuwis ng buhay sa madugong engkwentro sa Mamasapanong, Maguindanao. 11 taon man ang lumipas, tila kahapon lang sa alaala ng kanilang naulilang mahal sa buhay ang nangyari. Sariwa pa rin daw ang hapdi ng sugat ng kanilang pagpanaw, pero taas noon nilang ipinagmamalaki ang kabayanihan ng SAF Commandos. Director Special Action Force together with Itinakda ang January 25 kada taon bilang Day of National Remembrance for the heroic sacrifice of SAF 44. Nagkaroon ng time-team na programa sa Philippine National Police Academy Grandstand sa Camp General Mariano sa Silang, Cavite. Inalala at nagbigay-pugay din ang Davao City Police sa kagitingan, kabayanihan at sukdulang sakripisyo ng SAF 44. Legacy at malaking ambag nila para sa kapayapaan. Inalala at kinilala rin sila sa Camp Olivas sa Pampanga kung saan nag-alay ng bulaklak at misa. Nagpugay din sa Police Regional Office 9. Binigyang parangal din ang ilang mga naiwang kaanak ng SAF 44 na dumalo sa aktibidad. May programa din sa headquarters ng PNP sa Camp Crame sa Quezon City na dinaluhan ng mga naulila at anak ng Fallen 44. Ang pagtitiyak na maisasalin sa mga susunod na henerasyon ang kwento ng kanilang kabayanihan at inspirasyon sa kanilang hanay. Sa isang mensahe, sinabi ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Corpus Nartates Jr. na ang Day of National Remembrance ay hindi lang pag-alala sa nangyaring engkwentro sa Mamasapano, kundi ang pag-alala din sa mga sakripisyo na ginawa ng SAF 44 para sa kapayapaan ng ating bansa. Kasapi ang Fallen 44 ng SAF Commandos na kasama sa Operasyong Oplan Exodus para dakpin ang Malaysian terrorist at bomb maker na si Zulkifli Abdir alias Marwan at ang senior leader ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighter na si Abdul Basit Usman. Napatay ang grupo ni Marwan pero naambush ang tropa ng mga gerila mula sa mga rebelding grupo na nagresulta sa pagkamatay ng SAF 44, 18 MILF at 5 miyembro ng BIFF. Naging masalimuot ang paghanap ng hustisya kung sino ang may pananagutan sa massacre. Lumabas sa mas malalim na investigasyon ang ilang operational lapses. Nagkaturuan kung kaninong accountability at political blame shifting. Nagkaroon ng Board of Inquiries at mga pagdinig sa Kongreso. Nadawit pero pinawalang sala ng Sandigang Bayan sa mga kasong graft at usurpation of authority sina dating PNP Chief Alan Purisima at nakaupong SAF Director na si General Getulio Napeñas. 11 taon matapos ang insidente, bagaman itinuturing na bayani, tila mailap daw ang sagot sa tanong kung meron at sino ang dapat managot sa mga butas sa naturang engkwentro. Para sa Agenda Weekend, Francis Polbe, Bellionario News Channel.